What's up mga kanihongo for you? So ngayon nagbabalik tayo para pag-aralan kung ano yung JLPT. So marami kasi nagtatanong no, ano daw ba yung dapat nilang kuning exam para mapatunayan na nag-aral sila ng Japanese, o rather yung iba naman is ano daw ba yung nire-required ng mga company para mapatunayan nga na marunong sila mag-Japanese. Okay. So, yung pinaka-popular kasi na exam, ito yung JLPT. Aside sa JLPT, marami pang mga exam dyan, no? Pero, ito kasi yung pinaka-popular tsaka nire-record ng mga company. Ano ba yung JLPT? So, yung JLPT, guys, ang meaning is Japanese Language Proficiency Exam. Okay? So, gaya nga ng nasabi ko, ito yung pinaka-popular na exam. Tsaka yung usually nire-record ng mga company. Ang JLPT guys, may mga level yan. So yung N5, siya yung pinaka madali. Tapos yung N1 naman, siya yung pinaka mahirap. So sa N5, usually yan yung mga beginner. Tapos N4, N3, intermediate yan. Tapos N2, yung advanced o yung bilingual. Tapos yung N1 is yung native Japanese. So yung JLPT guys is kinakandak ng Japan Foundation tsaka ng JIS. So twice sa isang taon pwede ka mag-take ng exam. Every July yon and December, no? Okay. So kung July ka mag-e-exam, ang registration date nun is usually from March to April. Tapos kung December naman, August to September. Okay? So i-announce yung result na kung July ka nag-exam around September, tapos kung December naman sa March. So ano ba yung structure ng exam? Ano ba yung mga nandun sa JLPT exam? So yun nga guys, meron siyang 5 level, N5, N4, N3, N2, tsaka N1, no? Okay, so yung N5 tsaka N3, from N5 to N3, isa lang ang structure niya. Tapos pagdating ng N2 and N1, medyo na iba. Okay? So yung N3 to N5 to N3. So ang first section niya is vocabulary, grammar, tsaka reading. Tapos yung last is yung listening, no? So yun, N5 yun to N3. Tapos kapag ka naman N2 and N1, so medyo na iba siya. Yung section 2, yung grammar tsaka reading na nasa N5 to N3 is inilalagay nila sa section 1. So meaning yung N2 tsaka N1 na section is dalawa na lang, no? So yung vocabulary, sinama na nila sa vocabulary yon, vocabulary, grammar tsaka reading. Tapos yung next section is yung listening. So yung scoring guys sa JLPT, ilalagay ko na lang dito no, sa gilid, ita-type ko. So kung mapapansin nyo guys, habang humihirap from N5 to N1, talong tumataas yung required na score, yung total score na kailangan nyo makuha. Okay. So ang scoring dyan guys is section 1, section 2, section 3 from JLPT N5 to N3. Tapos, section 1 and 2. Tapos yung total. Kapag ka naman JLPT, N2, tsaka N1. Okay? So, ito guys, no, medyo mahirap nga lang siya kasi yung required time niya is medyo maiksi lang. Lalo na sa reading. So, kailangan medyo, mabilis din tayo magbasa. Tsaka, pag hindi natin alam, mas maganda na wag tayong mag-skip, no, hulaan na lang natin. Okay, so may time kasi, yun nga yung time kasi niya napaka-iksi lang kasi pagka medyo kinukulang na tayo sa time, kailangan hulaan na lang natin kaysa mag-blank tayo, no? Okay. So yung next na kailangan nating tandaan guys is yung passing score, no, ng by section. Kasi ang scoring nila is by section. So, kung JLPT N5 to N3, ang section niya is 3. Section 1, 2, tsaka 3. Isusulat ko dito sa gilid, no? Yung para may reference tayo. Okay. So, yung passing score niya kasi, per section, kailangan maka 19 points ka para makapasa ka.
Pag below dun guys, kahit na mataas yung score mo, yung total score mo, hindi mo na abot yung 19 na yon. Kunwari sa isang section, below 19 ka, tapos sa iba mataas ka, tapos in total score mo kahit pasado ka doon, babagsak ka pa din. Okay? So kailangan sa isang section maka 19 above ka. Tapos kapag ka naman JLPT N2 or N1, ang section 1 nila kailangan 38 points pataas ang minimum nila para makapasa, no? So kailangan maka 38 above tayo para maipasa natin yung buong exam. Tapos sa section 2, same sa JLPT N5 to N3, kailangan 19 points above. Okay? So okay lang naman yung guys, no, kahit na tayo, mababa yung isang section natin. Basta importante, maka-above 19 points tayo para makapasa. So yung next guys, yung scoring ng JLPT. So yung score kasi nila, no, total nun 180. Pero yung passing nila is depende kung anong level yung kukunin mo. So iba-iba siya from level N5 to N1. So kung N5 ka, ang kailangang score na makuha mo total is 80. Tapos yung sumunod doon, yung N4, 90. Tapos pag N3 naman, 95. Okay, tapos pag N2 naman, 90 ulit. Tapos pag N1, 100. So next guys is pag-usapan natin yung mga level ng JLPT. Sabi nga natin, no, 5 ang level na meron sa JLPT. So ito yung N5, N4, N3, N2, tsaka N1. So unang-una yung N5. So ano bang meron dito sa N5? So itong N5 is tinatawag din na basic level. So dito sa N5 guys, kailangan marunong na tayo ng katakana, hiragana, at saka yung pinaka-basic na kanji. No? So kailangan marunong na tayong basahin tsaka isulat 'yon. Okay, kahit yung pinaka-basic na kanji lang. Usually dito sa level na to guys, yung mga word na ginagamit dito is yung mga word na ginagamit sa daily living, no? So 'yon. So kailangan maintindihan natin 'yon kahit na sa mabagal. Kunwari, may nag-uusap na Hapon or kung sino man na Japanese ang gamit. Kahit na mabagal lang, kailangan magets natin yung mga pinaka-basic, no? Yung mga word na ginagamit sa daily living. So, yung next guys is yung N4 o elementary level, no? So, tinatawag din siya as elementary level. So, dito guys is medyo mas mahirap siya. Siyempre, compare mo sa N5. Pero dito guys, basic pa din yung kailangan nating matutunan. Okay? So, kung yung N5 yung pinaka-basic, dito guys, yung lahat ng basic na, no? So yung medyo mahirap na basic kailangan malaman natin dito sa level na to. Okay, so dito guys, kailangan talaga yung hiragana, katakana, at saka yung kanji. So yung mga basic na kanji, kahit yung medyo basic na pinakamahirap, kailangan malaman natin sa level na to, no? Okay, so when it comes naman sa listening guys, tsaka sa reading, kailangan yung mga daily, yung mga topic sa daily living is alam na natin. Tsaka nasusundan natin siya, no? Dito sa level na to. So, ito guys is medyo mas mahirap siya compare sa N5, no? Kasi kailangan, kahit medyo mabagal yung nagsasalita, kailangan maintindihan natin, no? Lalo pa kung basic yon. So, lahat ng basic, dapat malaman natin dito sa level na to, no? When it comes naman guys sa conversation dito sa N4 level, kailangan syempre nakakasabay na tayo dito, no? Kahit basic lang yung topic natin. Kailangan pagka kinausap tayo dito, lalo pa kung basic, nasasabayan na natin siya. Kahit medyo mabagal. Basta kailangan nagigets na natin dito yung mga sinasabi sa atin o yung pinag-uusapan natin. Dito sa level na to, sa N4, usually ito yung nire-require ng mga TITP. No? So yung mga kumukuha ng trabaho dito sa Japan, yung mga employer, usually ito yung nire-record nila, no? Yung N4. Kasi nga, lahat ng basic dito, usually dapat alam mo na talaga. Okay? So, kailangan marunong ka na makipag-usap, alam mo na yung pinag-uusapan,
yung mga ginagamit na word sa daily living, kailangan alam mo na, no? So, ito yung ginagamit ng TITP o yung Technical Intern trainee program kung tawagin, no? So, mga agency, ito yung nire-record talaga. So, yung next level natin, guys, is yung entry. So, or tinatawag na intermediate level din, no? So, dito, guys, sa entry, ito medyo mahirap na, no? Kasi intermediate level na nga siya. So, syempre, kailangan yung pinakamahihirap na na basic or medyo may kahirapan na kanji ay alam na natin dito. Syempre, yung hiragana, katakana, must, kailangan natin talagang mapag-aralan yun dito, no? So, hindi tayo makaka-aabot sa level na to kung di natin alam yun. Tapos, yung kanji, pinaka-basic na kanji, kailangan alam na rin natin dito. Tapos, yung intermediate level, no? Usually, yung ginagamit sa daily living. Tapos, in a certain specific situation din, tsaka topic, yung ginagamit ng mga kanji doon, kailangan naiintindihan din natin, no? Or nababasa natin. Kailangan alam natin yun dito sa level na to. Okay? So, dito guys, kailangan guys, sa reading, kailangan mababasa na natin yung mga contents na nakalagay sa sa newspaper, sa magazine, sa kung ano man babasahin, no? So, hindi naman totally lahat, pero usually dapat, in general, nababasa na natin, no? Yung mga contents na nakalagay doon, no? So, usually kasi sa newspaper nila, no, puro kanji na yung nakalagay doon, tapos ang hihirap pa. Kasi yung iba doon, mga shoryakuke kung tawagin, sorry, kung tawagin, no, yung mga shinorkat na, maraming mga ganon na nakalagay sa newspaper. So, kailangan guys sa level na ito, sa entry, maintindihan na natin yun, no? Or kahit yung pinaka, usual na ginagamit lang doon, no? So, ayun. Tapos guys dito, no, sa listening, kailangan guys kapag may kausap kayo, nakakasabay na kayo, no, kahit natural speed. Okay. So, ito is medyo mabilis na. Usually kasi ang Hapon, mabilis sila magsalita. So, kailangan dito sa level na to, nakakasabay na tayo ng conversation sa kanila. Tapos, nasasabi na rin natin sa kanila kung ano yung gusto nating sabihin. Okay? Tapos, lahat nung dinidiscuss nila or pinag-uusapan, yung sinasabi nila sa atin, lalo pa kung basic, dapat yun, nagigets na natin. Okay, so dito kasi, usually makakakita ka ng mga ginamit sa N5 tsaka N4 na, na sentence. Tapos, nirephrase, kumbaga parang same lang naman yung meaning, pero, iba na yung pagkakagamit niya, no? Iba na yung gamit niya sa sentence. So, dito makikita natin yun, no, sa level na to. So, kailangan guys, alam natin yun, no? In addition na din guys sa level na to, ito usually yung hinahanap ng mga company kapag mag-a-apply tayo ng trabaho sa Pilipinas. Okay? So, kung yung N4, usually nire-record siya ng sa TITP ng mga employer dito sa Japan. So, itong entry naman, ito yung hinahanap ng mga company doon diyan sa atin sa Pilipinas, no? So, yun. So, usually, ang hinahanap nila ng mga company natin diyan sa Pilipinas is yung may mga entry at saka yung may experience na nag-work dito sa Japan. So, maganda to guys, no? Kapag although it depends sa situation pa rin or sa company, depende pa rin. Pero, maganda to guys kung halimbawa, nakapagtrabaho na tayo dito sa Japan, tapos uuwi tayo ng Pilipinas para maganap ng trabaho na may, na related sa Japanese. Usually, maganda kumuha nito, no? Yung entry. Kasi nga, typically, or usually, ito yung nire-require ng mga company dyan sa Pilipinas. So, ang next level natin, guys, is yung N2 o yung pre-advanced level, no? So, dito, guys, kailangan naiintindihan na natin yung mga topics o yung mga pinag-uusapan on a daily living, no? So, dito, guys, hindi lang yung
basic, yung mga ginagamit sa daily living. Kailangan din in a certain situation, kailangan alam na natin yung pinag-uusapan doon. Halimbawa, kung nurse tayo, yung mga senmonyogo o yung mga specialized na word na ginagamit doon sa field na yon, sa halimbawa sa nursing. So kailangan alam na natin 'yon, no? So ayun. Tapos when it comes naman sa sa reading, kailangan dito guys yung mga nakalagay sa babasahin, mapa basic man o intermediate level. Yung certain topic, kailangan alam na natin, no? So yung basic topic tsaka yung subtopic nun, kailangan naiintindihan na natin. Okay? So yung mga nakasulat sa sa newspaper, sa magazine at sa kung ano pang mga babasahin, no? Kailangan naiintindihan natin kung ano yung sinasabi doon, yung feelings ng author, kung ano yung gusto niyang ipahiwatig doon. Kailangan yon naiintindihan na natin dito sa level na to, no? Okay. Tapos guys, dito din sa conversation naman, kailangan at natural speed naiintindihan na natin. Kunwari may kausap tayong Hapon o kung sino man na Japanese ang ginagamit, kailangan at a neutral speed, kailangan naiintindihan na natin, no? Lalo pa yung mga ginagamit sa daily living. Kung meron kayong pag-uusapan, halimbawa sa isang certain topic, halimbawa ngayon nursing, kailangan yung mga ginagamit din na word doon na is naiintindihan na natin, no? Kahit yung medyo may hirap pa. Okay. Tapos guys, when it comes naman sa sa kunwari nanonood naman tayo ng TV. Yung mga usually mga subtitle doon, mabibilis kasi yun kapag nakapanood kayo ng TV dito sa Japan. Usually mabibilis yun yung subtitle. Tapos yung mga sinasabi nila ron is yung iba napakahihirap na. So yun, kailangan maintindihan natin yun, no? So kailangan yung nandun na yung bilis tsaka yung hirap, usually yung ginagamit sa yung hindi usual na ginagamit sa daily living, naintindihan na natin sa level na to. Okay? Tsaka guys, dito sa level na to, kailangan lahat ng gusto nating sabihin is nasasabi na natin, no? So man yan, basic man yan o medyo mahirap, kailangan lahat ng gusto nating ipahiwatig o sabihin sa kausap natin is sa level na to, kailangan nasasabi na natin siya freely, no? So dito guys, marami tayong makikita na na sentence tag dito sentence pattern o yung sa grammar na ginamit na sa N5, N4 tsaka N3. Tapos same lang naman yung meaning, pero naiba na yung way ng pagkakasabi niya, no? So i-discuss natin yan, no, kapag umabot tayo sa level na to, no? So stay tuned lang kayo. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo sa channel natin, okay? So ayun, para updated tayo sa mga next video. So ayun guys, no, yun nga, dito sa level na to, kailangan kaya na nating sabihin kung ano man yung gusto nating sabihin, mapa-love light man o kung ano man. Ayun. So yung last natin guys, no, is yung JLPT N1 o yung pinakamahirap, yung advanced level kung tawagin nila, no? O yung iba, native Japanese kung tawagin. So dito guys, no, yung kanji alam naman natin, napakarami niyan. At least 1,000 kanji alam na natin, no? So yung iba ang sabi 2,000 daw. So napakarami, no? So dito sa level na to, since siya yung pinakamahirap, advanced level, kailangan marami na tayong kanjing alam. Tapos guys, hindi lang yung basic, no, pati yung mga may hirap na na Japanese, yung mga advanced level is alam na rin natin. Usually when it comes naman sa reading, no, kung nagbabasa tayo ng magazine, ng newspaper, kailangan alam na natin kung ano yung mga nakalagay doon, no. Mapa basic na headlines o yung yung narratives, yung mga critic, kailangan alam na natin sa level na to, no. So ayun, meron din tayo syempre minsan na hindi alam, pero once na i-search natin, kung nandito tayo sa level na to,
usually dapat maintindihan na natin yun, no? Lalo pa sa mga kanji, maraming mga kanji kasi, no, na minsan nila, sinashortcut nila, pinagsasama-sama. So, kung di man natin maintindihan yun, yung pinaka-word o mabasa, at least, pag nakita natin yung kanji dito sa level na to, somehow malalaman natin yung meaning, no? So, bawat kanji kasi, di ba, may meaning, sabi nga natin. Ayun. So, yun guys, yung sinasabi din yun ng author, kunwari sa novel, yung author nun, tsaka yung sa newspaper, yung journalist, yung nagsulat nun. Kailangan yung feelings niya toward dun sa sinabi niya dun. Kailangan somehow, naiintindihan na rin natin dito, no? Okay. So, eto guys, no, kahit sa conversation naman, kahit broad yung topic, kailangan nagigets na rin natin, no? When it comes naman sa conversation, kung may kausap man tayo, kailangan at a natural speed, naiintindihan na natin kung ano yung sinasabi nila. And at the same time, nakakasabay din tayo. So, merong mga time na, yun nga, hindi natin nagigets yung ibang word, pero kaya na natin dapat tanungin yun, tsaka ipa-explain sa kanila, no? So, ito guys, no, napaka hirap nito, no, na level na to. So, ayun, when it comes naman sa listening guys, kung meron naman kunwari nakikinig tayo ng radyo o nagbabasa ng TV, kailangan yung mabibilis na sinasabi nila tsaka yung subtitle, kailangan naiintindihan natin yun. So, ayun guys. Medyo mahirap talaga to, pero kaya naman natin umabot sa level na to kung pagtsatsagaan natin. Okay? So, kailangan broad topic, kahit na specific na situation, kailangan nagigets na natin siya, no? O kaya natin makipag-usap sa natural speed. When it comes naman guys, no, sa kunwari tayo yung magsasabi ng feelings natin, kailangan lahat ng gusto nating ipahiwatig dito sa sa level na to, lahat kailangan maipaliwanag natin o maipahiwatig natin sa kausap natin. Kahit medyo mahirap yung word, malalalim yan, dito sa level na to, kailangan kaya na natin yun, no? Ayun. Tapos, yun nga, kahit na anong topic, broad man yung kasi dapat dito, broad na yung natin eh. Yung alam natin na Japanese eh. So, broad topic man yon, kung ano man yung gusto nating sabihin, kailangan kaya na natin siyang sabihin, no? Mapa-love life man o business, when it comes naman sa work natin, halimbawa nga sa nursing, yung mga senmon yogo, yung mga mga shortcut na kanji na ginagamit nila in writing or in conversation, kailangan alam na rin natin, no, sa level na to. Kung may di man tayo alam, once na i-search natin yung, kailangan mabilis na rin natin malalaman yung meaning o matututunan. Okay? So yung next guys, no, yung span ng time sa pag-aaral, no, bawat level. So ito guys, no, is depende sa inyo, depende sa tao na nag-aaral. Yung iba kasi syempre matatalino na, mabilis makagets. Yung iba naman medyo nahihirapan, no. So depende sa tao pa rin. Pero based on my own experience, tsaka yung mga kaibigan natin na nagsasabi. So ito yung i-discuss ko sa inyo, no. So when it comes sa N5 guys, usually 3 months yan, no? So 3 months tayo mag-aaral ng Japanese, ng hiragana, katakana, ng kanji, yung mga basic kanji lang. Okay. Usually 3 months inaabot yan. So 3 months, kapag nag-exam tayo, usually dapat makapasa na tayo doon or kaya na natin ipasa yun, no? So yun nga guys, depende pa rin, no, sa tao. So iba-iba kasi, no, yung tao, no? Iba kasi alam mo na matalino yun, mabilis. So depende pa rin. Tapos yung N4 naman guys, usually yan 6 months, no? Based on my own experience, mga ganon, 6 months siya inaabot, no? So yung iba natin din kaibigan, pag tinanong mo, usually ganon ang sasabihin.
6 months, no? So, yung next naman guys, yung entry, usually yan inaabot ng 9 months. 9 months to 1 year. Usually ganon. Okay? So, yung intermediate level. So, medyo mahirap na kasi Yung N2 naman guys, no? Usually 1 year. Yung iba, na magagaling talaga, 10 months lang. Ganon. Tapos yung N1 naman, 1 year and above. Usually, 1.5 year. Ayun. So, yun nga guys. Yung kasi, yung span nun, depende pa rin sa nag-aaral, no? Sa tao. So, yun lang yung i-take note natin. So, depende yon kung kung gaano ka kabilis matuto, kung araw-araw ka ba nag-aaral, kung yung pag-aaral mo sa isang araw, halimbawa, isang araw 5 hours ka nag-aaral, sa isang araw 3 hours ka lang. So syempre, the more na mas maiksi yung time mo na ginugugol sa pag-aaral, mas matagal mong ma-achieve yung yung mataas na level, no? So So the more na mas the more na mas madami kang time para mag-aral. So the more na mas mabilis mong ma-achieve yung may hirap na level o matututunan yung Japanese, no? So, ayun, the more na matalino ka, the more na mabilis mo lang siya matututunan, no? So, depende sa tao yun, guys. Okay. So, yun lang, guys, no, yung mga kailangan nating laman regarding JLPT. Okay. So, kung nakapagbigay ng value itong video na to sa inyo, so, subscribe lang tayo sa channel natin. Tapos, i-click na rin natin yung notification bell para updated tayo sa next video. Okay? So, kung may tanong kayo guys, no, i-type nyo lang doon sa comment box and sasagutin natin yun. Okay? So, maraming salamat guys sa panonood and until next video. Mata ne.